Alright, good morning guys. So quick intro lang habang naghihintay ako dito sa stoplight. Bali papunta lang tayo sa tropa natin para kabitan ng MDL at saka dual horn. So malapit lang din naman, parang 3 to 5 kilometers away lang. Galing dun sa bahay ko. Diyan lang sa pagtawid. Ayan, yung diretsong daan na yan guys, kung nakikita nyo, kakaliwa lang ako ng konti. Tapos dyan na. Nakompleto ko na yung harness actually. Tapos installation na lang gagawin natin dun sa bahay niya. Sasakyan muna dinala ko kaysa dun sa motor, gawa ng baka mabasa yung mga gamit ko pang office. Dala ko kasi yung laptop ko, doon na lang itutuloy yung trabaho sa kanila. Medyo maluwag naman yung time ko, kaya DIY ko lang yung pag-install sa ADB niya. Alright, mamaya na lang guys, pakita ko sa inyo yung mga harness na ginawa ko, tapos explain ko. Bali yun yung topic natin for today's video. Alright, dito na tayo guys. Bali tatawagin ko na lang yung tropa, tapos start na ako dun sa loob. Alright, umpisa na tayo guys. So pakita ko lang sa inyo yung mga kakailanganin natin sa pag-install ng MDL at saka yung loud horn or yung dual horn. So ito syempre relay Bosch, tatlong relay, dalawa para sa high and low ng MDL, then itong isa is para sa dual horn. So yung on and off nya para stock, tapos yung loud horn. Alright, so mga gamit natin dito, Zenlo X1, okay to. So next is itong Bosch, syempre snail horn to. Yung gamit ko sa ADB ko is PIAA. Tapos ito yung mga wires, so kailangan electrical, pang electrical talaga yung wires na gagamitin nyo para iwas sunog. Tapos ito dagdag na lang rin para mas madaling makapag wiring. So yung mga connector nya, yan sa Shopee lang yan. Tapos nakagawa na nga rin pala ako ng wirings para sa mga to. So pakita ko sa inyo dito sa dalawa na to, itong mga magkaka-partner sa Bosch at saka sa Zenlo. Kailangan mo dyan is, so ito accessory wires. So kaya dalawa to, itong isa, itong part na to dun sa switch, dun sa common wire kung tawagin, dun sa tri switch ng domino. Tapos ito namang isa, accessory wire to, nakaabang to para sa passing na gagawin natin. Alright, tapos ito i-connecta to, yung dulo na to i-connecta mo dun sa fuse top, yung maliit na fuse. Mamaya papakita ko sa inyo. Yun yung i-connecta mo dun sa USB na fuse box para hindi ka na magbabalat ng mga other accessory wires. So itatap mo na lang siya ron. Alright, ayan, ito naman is para sa balas. So ito para sa pin number 30. Ito kaya dalawa yan, tig-isa. So ikakabit ko to doon sa mismong positive ng battery. So ito yung makapal-kapal na gauge ng wire. So tig-isa yan. Tapos dulo niyan sa battery. Then ito naman dalawa na to is, ito yung itatap natin sa number 36 at saka 37. So may color coding na din yung mga wire na binili ko noon. So ito is for low beam, tapos ito for high beam. So puputulin ko pa yan guys sa gitna. Bali inabang ko lang yan. So makikita nyo meron yung 3087 pala, hindi 37, 3087, 87, 85 at saka 86. Kahit saan dyan guys, 86 or 85. Basta make sure lang yung sa kabila, yun yung negative nyo pag mag-wiring kayo. Tapos itong isa na to, ikakabit natin to sa balas. Ito papunta to sa low beam or high beam, kahit anong mode na gusto mo, depende. Tapos ito naman, itong kanan na to, papunta naman to sa switch. So kung sa high or low, yun yung papunta siya. Tapos dito mo ikakabit yung ito guys, ginawan ko na rin. Ito grounds to. So kaya tatlo pala tong grounds na to guys. So itong isa, gagamitin ko to dun sa negative ng sa ilaw. So may negative din kasi itong MDL.
So doon ko siya itatap. Tapos itong dalawa naman dito yan. Yan. Yung isa, tapos iko-connecta mo to doon sa isa pang relay. Iko-connecta mo siya. Same lang rin, pero doon pang yellow naman. Ibig sabihin pang high beam mo 'yon. Then itong pinakita ko sa inyo kanina, sorry, medyo magulo. Ito naman yung sa power. Yan. Yan. Ito yung iko-connecta nyo doon sa battery. Yan, bali ganyan yan. Ganyan ang setup niyan. So red, tapos black. Dito yellow kasi pang ano to, low beam to. Yung isa naman high beam. Ito yon para sa yellow. So ganun magiging setup niyan, guys. So ito yung balas, guys. So kung nakita nyo, itong yellow, white at saka red, pagsasamahin nyo yan dito sa dalawa. So kaya meron tayong isang connection dyan. Halimbawa itong yellow. So yung dulo nitong yellow na to, dito natin ipapasok yan. So para pag nag-switch tayo, halimbawa high or low, itong mapupuntahan ng pinaka power papunta dito. Tapos iilaw yung kung ano man nakatapat diyan, kung low yan or high. Itong kulay pula, kung makikita nyo, sabay naman yan. Sabay yung high at saka low. Itong white, possible is either low or high rin to. Itong itim, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya tatlo yan. Nasaan na yung sa itim? Ito. Yan. Kung makikita nyo, diba tatlo? Ito is para dun sa isa pang relay. Pero itong isa, nag-abang na rin ako para dito yan. Kasi kailangan niya rin ng grounds. Tapos yun na yan. Iilaw na yan, guys. Yung switch niya. Ganun lang yung pag-assemble niya. Next naman, guys, itong sa busina. So, ang diskarte naman dyan, ito, nagawa ko na rin siya ng wiring. So, sabi ko sa inyo, diba dapat makapal. Tapos papunta to sa battery. By the way, guys, hindi pala to rekta sa battery. May mga fuse kaming gagamitin dyan para mas safe if ever na mag-load ng malaking kuryente or kumuha tapos ano siya, nag-exceed sa ampere. Yun yung best practice. Lagyan mo siya ng fuse. Ito naman, okay lang yan kahit pula kasi ito, guys. Kasi itong pula na to, guys, dito natin itatap yung papakita ko sa inyo mamaya yung nasa stock natin na horn. Dito may ilalagay yung sa horn. So dalawa din yung nakakabit sa horn natin. Bali dito natin siya itatap. Pag nagbubusina tayo, pupunta siya dito sa relay. Tapos dahil kumukuha siya ng power dun sa battery, dito sa 87 yung output. So dito naman natin ikakabit yung itong 87 dahil ito nga yung output. Dito natin itatap yung common wire ng switch natin. So para halimbawa, itong kulay itim, tas nagbusina ako. So mamimili na lang siya dyan. It's either left or right. It's either on or off. So halimbawa kung nakaganito, normally close. Pag nagbusina siya, pupunta dito sa relay yung power, tapos pupunta naman dito sa 87. Tapos kung ito yung normally close, yung hindi mo pa pinipindot to. So it's either pwede natin lagay ito sa loud horn or dun sa stock horn. Ganun siya. Tapos kapag pinindot mo naman to, lilipat naman yung daloy ng kuryente papunta naman dito sa normally open. So ibig sabihin ito naman, ito yung lalagay natin sa loud horn. So ganun lang yung pinaka logic ng daloy ng kuryente using relay. Alright. Yun. Bumigay na last night ko ba? Ngayon bilhin tayo. Ito lang natin guys. Joyo? Ito pa pala yung gilid. Ano yan eh? Flexible yung ano yan eh. Ano ba? Ano ba? Hindi natin kumero. Bikin. So bali dito ko na lang siya nilagay. So ito yung relay ng dalawang balas for high and low. Tapos ito naman yung pinakabalas na sa ilalim kung makikita nyo. Tapos ayan, ito yung mga connection. So mas malalapit na lang siya. So konti na lang yung wires na kakainin. Then itong wire na to, itong mahaba, yan yung ilalagay natin doon sa switch, sa tri-switch. So puti, tsaka dilaw, low at tsaka high. Tapos ito accessory wires. So kailangan tong isa sa tri-switch, tatlo kasi yung wire doon.
Tapos ito naman for passing. So gagamitan na lang natin yan nito. Itong ganitong tube. Ayan. Tapos the rest yan na yung pinaka setup mo. Nandito sa pinakagilid. Ito puputulan ko na lang yan mamaya pag na-finalize ko na. Tapos ito, ayan, ito kung nakikita nyo to, ito yung sinasabi ko kanina. Tatanggalin lang yung dalawa na to na nasa stock. Ikakabit natin sa relay. Tapos ikakabit natin to sa on and off ng halo switch. Mamaya tingnan natin kung makikita sa ilaw. Alright, naka-fuse stop tayo guys. Ayan, kita. So hindi tayo nag-splice. So negative, positive. Ayan, ganyan yung setup natin. Wala mo ilaw? Meron ako dyan, malakas. Hindi, okay na yan. Tapos yan o, start na. Buti gumana unang testing namin. Low, high. Alright. So bali yung pwesto na ginawa namin dyan is same lang rin ng PIAA, pero mukhang kasya naman at saka hindi nasayad. Tapos dyan na lang rin yung relay niya. Ayan na. Hindi masyado makita eh. Magwawagi ba ang eksperimento? Ito sa ilaw na. Tapos ako'y. Tapos nakatap na itong mga ano dito. Yan. Ano to? Oh, ano low high? Pagpapalitin lang natin yun. Yeah. Tapos, ito stop. Tapos, saan yung isa? Sa ilalim. Hindi, yung switch Sa may natin. bulsa, sa may bulsa. Ano ba? Nahanap na eh. Wala siyang ilaw, yung halo niya. Wala. Kakabitan mo pa tong yung nakita mo Ay, dalawa. mo? Oh, positive. Positive. Hindi, okay lang. Negative. Kulay blue rin yan. Nagana na lahat. Nakabitan Right, mo na. good sa lahat. Nakabitan mo na yung dito. Regarding pala guys dun sa accessories na in-install ko dun sa tropa kahapon, medyo matagal din talaga kasi i-install. Partida, nagawa ko na yung harness dun bago ako pumunta sa kanila. Talagang kumakain ng oras sa pag-install pa lang, lalo na kung hindi bara-bara yung pag-install. Pero anyway, napasaya naman natin ang tropa. So nagawa ko na kasi yun sa ADB ko, kaso sa akin mas parubol yung pagkaka-install ko eh, kasi first time ko nga nun. Yung kanya medyo nakapolish na yun, kaya maganda na pagkaka-wirings ko doon. Anyway, success naman, kaya goods yun. Kung naging interesting guys yung video na to para sa inyo, pa like and share and subscribe na lang din para updated kayo sa mga susunod na ganap dito sa ADB ko or sa ADB ng iba nating tropa. Alright, yun lang, salamat.